may mga hindi na nakakatulog na ng maayos ngayon kapag mag-iimbestiga ulit ang Blue Ribbon Committee sa flood control. Sigurado may hindi makakatulog dito. Sana imbestigahan ulit at sana maibalik si Rodante Marcolita o Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Sana maibalik siya na siya maging chairman ulit doon para yung X-18 Marines maipapatawag niya at maimbestigahan yung mga sinisiwalat nilang delivery ng mali-malitang pera. At isa pa, binanggit pa ni Atty. Baligod yung mga abogado ng X-18 Marines na ang sabi, 7 ang nakakita kay Laila de Lima at 4 naman ang nakakita kay Father Villanueva na tumanggap sila ng pera. Kaya yung dalawa na yan, siguradong hindi nakakatulog ng maayos yan ngayon. Dahil yan ang kinakatakutan nila kapag maibalik si Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee Chair at mapatawag yung X-18 Marines. Mababanggit ulit sigurado ang mga pangalan dito at pinakamaganda, live yan. Live, mapanood ng sambayanang Pilipino ang katotohanan. Hindi lang po yan sa impeachment sila nang gigigil o galit. Isa rin po ang kinakatakutan nila kaya sila nagagalit. Baka nga mag-umpisa ulit ang flood control at saka yung delivery ng pera na siniwalat nga ng X-18 Marines. Yan. Dahil yung mga nakatanggap dyan, sigurado babanggitin ng X-18 Marines yan kapag ipinatawag sila sa Blue Ribbon Committee investigation. Yan ang kinakatakot nila. Lalong-lalo na po talaga si Laila de Lima at saka si Father Flavi Villanueva. Dahil sabi nga ni Atty. Baligod, 7 nga daw ang nakakita kay Laila de Lima. At 4 naman ang nakakita kay Father Villanueva na tumanggap sila ng pera. Yan ang sabi ng X-18 Marines. Di ba? Kaya dyan sila natatakot. Kunyari nang gagalaiti sila dyan na napalitan yung Senate President na si Soto kay Cayetano dahil daw sa impeachment na yan. Nanggagalaiti sila yan dahil alam nila na mag-imbestiga ulit ng flood control at saka yung mali-malitang pera na dinideliver. Kasi nabanggit ng pangalan nila. Kunyari gigil sa impeachment pero totoo dyan, kinakabahan na po ang mga yan. Kinakabahan yan na baka nga mag-imbestiga ulit sa mali-malitang pera. Nandyan lang po yung mga witness, 18 Marines, hindi po bumitaw. Hindi po bumitaw ang mga X-18 Marines. Tuloy po ang laban nila. Tuloy po. Kaya pinakadabis talaga dito, pinakamaganda. Kapag magbubukas na ang Blue Ribbon Committee at umpisahan kaagad yung investigasyon sa mali-malitang pera at sa flood control para magkaalaman na at malaman na ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyayari. Para magkakaalaman na kung sino-sino po talaga ang nahatira ng pera. Pangalanan sigurado ng X-18 Marines yan dahil nandyan na po sila. Hindi po sila natatakot. Humarap sila ngayon. Di ba? Yan ang kinakatakot talaga ng iba dyan. Kaya yung iba dyan, hindi na nakakatulog. May padasal-dasal pa nga eh. May pamisa-misa pa sila dyan sa IDSA eh. Sa IDSA Shrine. Siguro pinagdadasal nila sana hindi imbestiga ulit ang Blue Ribbon Committee sa mali-malita at saka flood control. Kasi kapag nagkataon talagang yari sila. Yari talaga yung mga napangalanan dahil buong bansa na po ang makikinig dyan dahil naka-live yan pag sa Blue Ribbon Committee investigation. Live yan. Kaya buong bansa nakikinig. Pati ibang bansa makikita yan at marinig kung sino-sino talaga yung mga tumanggap ng pera. Yan ang nakatakutan nila. Hindi yan makakatulog mayan. Maniwala kayo, hindi po talaga sila makatulog pag nagsabi na umpisahan ulit ang Blue Ribbon Committee investigation. Hindi makakatulog mayan. Sigurado manggagaylaiti kunyari sa galit ang mga yan. Kaya mamaya, abang-abangan natin. Anong oras pala ngayon? 9:20 ngayon na Lunes. Ngayon ang nila daw, trial daw ng impeachment.
Hindi lang po yan ang pag-uusapan dyan. Pag-uusapan pa nila talaga yung mga committee nila dyan. Kung sino ang hawak sa Blue Ribbon Committee, sino magiging ano dyan, committee in charge yan. Malalaman yan. Kaya abang-abangan natin. Gusto ko talaga sana yung ano talaga yung X18 Maris mapatawag para malaman po talaga, malaman ang katotohanan. Malaman po ng sambayan ng Pilipino. Dahil yung iba dyan, gigil na gigil, galit na galit kunyari, puro impitsara lang alam, puro impitsara, patanggal si papalitan si Kitano, aares ba to? Yan lang ang alam nila. Pero pagdating sa flood control, sobrang tamimi ang mga yan. Hindi po nagsasalita o sumisigaw ang mga yan, lalong-lalo na dun sa Malita. Ang sinisigaw ng mga kalaban ni Pipi Sara dyan na nagrarally, impitsara, arrest ba to? Resign Cayetano. Yan lang sinisigaw. May sinisigaw ba sila tungkol dun sa malitang pera? May sinisigaw ba sila tungkol sa flood control? Di ba? Sa corruption diyan sa flood control, may sinisigaw ba sila? Wala. Puro impitsara lang. Puro arrest bato lang. Tapos ngayon, nandiyan na, naging Senate President si Senador Cayetano, resign Cayetano naman. O, di ba? Nasaan yung flood control? Nasaan yung malamalitang pera? May sinisigaw ba sila? Wala silang sinisigaw. Yan ba ang mga taong naghahanap ng hustisya sa korupsyon sa Pilipinas? Yan ba? Selective, di ba? Si BP Sara Duterte lang ang pinagkaisahan nila. Si BP Sara Duterte lang pinagdidiinan nila. Pero ang totoo dyan, si BP Sara Duterte ay walang kinurap, kundi yung mga tao dyan na binabanggit ng X18 Marines at saka dyan sa flood control. Sila ang totoong nagbubulsa ng pera ng bayan. Yung mga yung mga nagrarally dyan, di ba? Wala yan. Hindi totoo yan na para sa bayan ang kanilang pinaglalaban. Dahil kung para sa bayan talaga ang pinaglalaban nila, isigaw nila lahat yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Isigaw dapat nila. Isinigawan nila. Wala, ang ginagawa nilang sigaw dyan lagi, puro impitsara lang Convict Sara. Yan lang palagi ang sinisigaw ng mga yan. Yan ba ang sinasabi nila para sa bayan ng Pilipino ginagawa nila? Hindi ako naniwala. Ang totoo dyan, pansariling interes lang ang gusto nilang mangyari dahil gusto nila sila sunod ang mapwisto dyan sa administrasyon. Takot sila dahil alam nila na hindi nila matatalo ang Vice Presidente pagdating ng 2028. Yan ang katotohanan. Kaya pilit nilang sinisiraan, pilit nilang pinapabagsak. Pero ang problema nila, hindi nila mapabagsak si BP Sara Duterte dahil protektado ng taong bayan. Mahal ng taong bayan si BP Sara Duterte. Takot na yan. Marami nang kinakabahan dyan. Marami nang hindi nakakatulog ng maayos yan simula nung napalitan ang Senate President. Di ba? Pag nagbukas talaga ulit ang Blue Ribbon Committee dyan, sigurado talaga. Sigurado. Marami dyan manggagalaiti po talaga. Marami talaga dyan. Matulala talaga yan sila pagka nabanggit na yung mga pangalan nila dyan sa investigasyon. Sana maumpisa na agad yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee para maipatawag ka agad yung X18 Marines. Para maipatawag ka agad. Dahil sigurado ko, marami pang lalabas dyan ng mga witness. Marami pa dahil sabi nga ni Atty. Baligod, may madadagdag pa na mga witnesses. Mayroon pa. Yung iba galing sa Mindanao. Hindi pa gaano makapunta dito dahil nga kapos sa pamasahe. Kaya gawan pa nila ng paraan para makarating dito yung dagdag witnesses pa na dating mga empleyado ni Saldico. Kaya magkaalaman. Yung mga gigil na gigil dyan kay BP Sara Duterte na nagbibintang kay BP Sara Duterte, patawag ang X18 Marines para malaman nyo kung sino yung totoo talagang kurap sa bansa natin. Pinubulsa ang pera ng bayan. Magkalaman. Abang-abangan po natin kung ano pa ang sunod na mangyayari dito.